mga palatandaan na hindi totoo ang pagmamahal ni lalaki. Yon. Yes, bilang isang lalaki na rin, isisiwalat ko pa sa inyo kung ano yung mga palatandaan na hindi ka naman pala totoong minamahal ng isang lalaki. Kasi isa rin ito sa pinakamahirap na basahin yung kinikilos ng isang lalaki kung totoong minamahal ka o hindi. So ito na nga, bilang isang lalaki na rin mga utol, ako na mismo mag-feed sa inyo. Okay? So ito, isa-isahin po natin. Ang mga nailista natin ay ito po yung mga pinaka-common. But sa totoo lang is ang dami po talaga mga palatandaan. No? So bibigyan ko lang kayo ng mga pinaka-importante, and please, sa kung ano man yung mga naririnig ninyo at saka nakaka-relate kayo or parang tugmang-tugma sa sitwasyon ninyo, please lang, huwag nyo nang palagpasin. Okay? So ito, umpisahan na natin. Na yung una sa lahat is nawawalan ng gana dahil hindi pa kayo nag-met. Okay. Nasa ganitong situation ka ba na hindi pa kayo nag-met ng lalaki pero naging kayo na? And yet, no, hindi pa nga humantong sa isang taon is parang nawawala na siya ng gana. Kasi nga nagmamadali na gusto niya nang magkita kayo. Alam mo ba kung ano yung habol nito ng taong ito sa'yo? Katawan mo lang utol. Kaya kanya minamadali na magkita kayo. Kasi ang totoong nagmamahal na lalaki ay kahit gaano pa kayo katagal, kaya pong maghintay niyan. Now, kasi nga bilang ikaw as babae, minamahal ka niya. Hindi katawan yung habol niya na kahit walang mangyari sa inyo, kaya ka pa rin hintayin. Nakukuha? Okay, and then ito. Yung pangalawa is yung breadcrumbing. Yes. Ang ibig sabihin nito utol ay yung marami siyang motibo na pinapakita and parang ramdam na ramdam mo na parang mahal ka ng lalaki, pero sa kalagitnaan or eventually ay parang hindi naman nagpupurso, nawawala, and then maya maya lilitaw na naman, no? Breadcrumbing po ang tawag dyan. So isa lang din ibig sabihin yan, sa totoo lang ay wala pong nararamdaman yung lalaking yan sa'yo. Ibig sabihin ay magaling lang siya, no, magmanipula, magaling lang siya kumilos para ipapakita na kunwari mahal ka niya, pero ang totoo ay hindi naman pala. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng breadcrumbing. Okay, and then ito, parang breadcrumbs lang, no? So yun, and then ito yung pangatlo natin is mas lamang pa ang pag-initiate ni babae. Okay, no? Kung sa situation man ninyo sa ngayon na parang mas lamang pa yung pag-initiate mo, mas lamang pa yung pag-e-effort mo versus sa partner mo na lalaki, isa lang din ibig sabihin yan. Ikaw lang po yung nagmamahal sa relationship ninyo. One-sided utol. No? Kapag ramdam mo na parang ikaw lang ito yung kumikilos, parang ikaw yung bumubuhay ng relasyon ninyo para mas lalo pang mag-spark, no? Para mas lalo pang uminit, palatandaan po yan na wala kasing pagmamahal sa iyo yung isang lalaki. Kaya ka nagkakaganyan. Okay? So yon, and then ito pa. Yung pangapat natin is nanghihiram agad ng pera. Biruin mo niyan kung minsan hindi pa kayo aabot or hindi pa kayo umabot ng isang taon ay nakuha na kaagad ng lalaking ito na manghiram sa iyo ng pera. No? So siguro alams na kung ano talaga yung motibo ng lalaking ito sa iyo. Walang iba kundi yung pera mo lang, which is in short, papakinabangan ka lang ng lalaking ito. No? Niligawan ka para magamit. Niligawan ka para i-take advantage niya. Hindi yung niligawan ka para mahalin. So tandaan ninyo utol ha, ang lalaking hindi kaya or hindi niya kayang ibangon yung sarili niya and nangangailangan pa ng isang kagaya mo para iahon niya yung kanyang sarili, ay wala ka pong makukuhang tulong sa lalaking yan. Hindi niya nga kayang tulungan yung sarili niya nung time na wala ka pa. Ikaw pa kaya tutulungan yan? Tandaan niyo po yan. Okay? So yon, and then ito, yung panglima natin is yung SOP or sex on phone kahit hindi pa nag-met. Yeah, isa rin ito, no, na halimbawa hindi pa kayo nagkita personally, nagkakilala lang kayo through any social media accounts or sa mga dating apps, no, or any platform man dyan. Which is, kung yung lalaki ay niligawan ka and ito ngayon nung naging kayo na is nagyayaya na mag-SOP, no, sex on phone.
So pasintabi muna sa mga kabataan. Mag-ingat po kayo. Kasi may mga lalaki talagang pumapasok lang sa mga dating apps or naliligaw through online para yung isang babae ay pagsamantalahan. No, para mag-send ng hubad na larawan, ng hubad na video, or mag-sex on phone, no, habang nagvi-video call. No, so please mga utol, mag-ingat po kayo kasi wala pong pagmamahal dyan. No, that's why hanggat maaari, huwag nyo namang sagutin yung isang lalaki na hindi nyo pa na-met. No, biruin ninyo, girlfriend or boyfriend or magjowa na kayong dalawa, natatawag mo na siyang boyfriend, pero yung boyfriend mo, kung tatanungin kita, boyfriend mo yan? Hindi mo pa nga nakita, na-met mo na ba yan? Hindi pa eh. So bakit mo nasasabing boyfriend mo na yan? Come on. No? So, kasi kung magiging boyfriend mo na yan, malamang sa malamang, pwede na yan manghiram ng pera, pwede na yan na magyaya sa'yo, kagaya neto, SOP. So, paano ka makapagtatanggi kung boyfriend mo na nga siya eh? That's why mga utol, mag-ingat po kayo. Kasi ang dami pong kumakalat ngayon sa social media na mga, alam nyo na, mga tilapia, no? Na, ouch! Yes! So please, sana hindi naman ito mangyari sa inyo. Kaya mag-ingat po talaga. Okay? So yon. And then ito, yung pang-pito natin or yung pang-anim natin ay kapag hindi ka kampante. Yes, actually, sa kaloob-looban mo ng iyong damdamin is mararamdaman mo naman kapag hindi ka talaga totoong minamahal ng isang lalaki. Which is sa pakiramdam mo na kapag parang hindi ka nakakampante sa relationship ninyo. Na parang nababalisa ka, napapraning, palagi kang nagdududa, panay selos, na parang hindi mapagkatiwalaan yung partner mo. Alam mo ba kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi nakasense po yung brain mo na parang may something talagang pagkakamali sa lalaking ito. Kaya please, no? Huwag nyo po itong babaliwalain. Intuition po ang tawag dyan. So ibig sabihin talaga is may pagkakamali na ginagawa ang lalaking ito. Huwag na huwag ka pong magpakabulag. Huwag na huwag mo po itong babaliwalain. No, baka ikaw lang din kasi yung uuwing luhaan pagdating ng araw. Okay? So yun po, no, kapag hindi ka nakakampante, alams na. No, so yun. And then ito, yung pampito natin is hindi ka ine-introduce. No? Pwede ka namang ma-introduce sa mga kaibigan, pero kung minsan kapag hindi ka talaga na-introduce or na papakilala sa kapamilya niya, lalo na sa magulang, or hindi ka malang nadadala sa bahay nila, hindi po seryoso ang lalaking yan sa'yo. Ginagamit ka lang or may tinatago talaga. So please mga utol, mag-ingat po kayo ha. Try nyo pong subukan na kayo mismo mag-demand na please, dalhin mo naman ako sa bahay ninyo, ipakilala mo naman ako sa magulang mo kasi gustong gusto ko na silang makilala. No, wala pong problema dyan. Kasi ikaw mismo ay may willingness. Kasi nga, tanggap mo na siya eh. So ngayon kung nagdadahilan pa siya, mag-ingat po kayo kasi yung mga ganitong klaseng estilo na maraming dahilan ay hindi po talaga yan seryoso sa'yo. Ibig sabihin, ayaw kanya talagang i-introduce. Uha, so yun. And then ito, yung panghuli natin, walang iba, pareho lang ito sa number 6 natin. Kapag hindi ka nakakampante, walang peace of mind. Yes, ito talaga yung pinaka number 1 na madali lang intindihin. No? Kung minsan kapag may nagtatanong sa akin, dinediretso ko talaga yung sagot ng Kuya Kiko. Halimbawa, paano malalaman kung totoong mahal ako ng lalaki o hindi? Simple as sinasagot ko po ng pakiramdaman mo yung sarili mo if meron kang peace of mind sa kanya. Kapag napapanata ka or kapayapaan yung binibigay ng lalaking ito sa'yo, ibig sabihin, minamahal ka kasi niya ng husto. Walang pagkukulang, no, nasa tama ang lahat-lahat. Walang pagdududa, walang halong selos. So kaya mapayapa yung isipan mo. Na kahit nasa malayo siya, no, andito ka, mapayapa yung isipan mo. Na kahit nakatalikod man siya, nakatalikod ka man, na hindi kayo magkasama, mapayapa pa rin yung isipan mo. So yun po ang totoong nagmamahal. Pero kung balisang-balisa ka, na-stress ka, nadidepress ka na sa partner mo, na yung tipong ayaw mo siyang mawala sa tabi mo kasi wala ka ng tiwala, yun, isa lang ibig sabihin yan. Kaya ka nagkakaganito kasi hindi ka minamahal ng partner mo. Yes, epekto po yan or resulta po yan ng pangangatawan natin, ng sarili natin, ng nade-detect ng brain natin
Kapag hindi tayo minamahal ng tao, hindi tayo mabibigyan ng kampante. Nakukuha? So yun ang po mga utol, ang lahat-lahat ng ito na mga ipinagsasabi ko ay walang mangyayari kapag kayo mismo ay puro lang kayo pagmamahal, kasi mahal ko Kuya Kiko eh. Ang tanging pinakasusi utol, wala sa akin, kundi nasa sayo. Please lang, tulungan mo naman ang sarili mo. Bigyan mo naman ito ng value. Mahalin mo ang sarili mo. Huwag mong hayaan na ginaganito ka lang. Copy? So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush!